Amen. Muli po, isang maganda at mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin sa pangalan po ng Panginoon. Ako po ay patuloy na nagagalak sa Panginoon sa kanyang patuloy na kalakasan po na pinahihiram sa bawat isa po sa atin. Halos kulang-kulang 5 linggo rin, no, na ako po ay nagkaroon ng karamdaman. Halos kasabay ko po yung aking department head at saka isang division head po namin. Magkakasabay lang din po kami nakabalik sa trabaho noong May 24. Salamat sa Panginoon sa kanyang pagsama doon po sa mga panahon na kami po ay nagkaroon po ng karamdaman. Ang patuloy na biyaya ng Diyos, ang patuloy po namin naranasan at ang patuloy na pagpapahiram niya sa amin po ng buhay at lakas. Kaya naman po ako'y nagpatuloy na nagpapasalamat sa Panginoon. So, buti naman po kahit mga COVID symptoms yung pong amin pong naranasan, wala na nag-negative naman po ako sa swab testing na po. Salamat po sa Panginoon. At ako po'y nagagalak sa kanyang kabutihan. At tunay nga po na ang mga pangako ng Panginoon sa panahon na tayo po'y dumadaan ng mga pangyayaring ganito po sa ating pong buhay, ang nagbibigay po sa atin ng iba yung kalakasan po. Kaya nga po sa umaga pong ito ay patuloy po nating tutunghayan po ang salita ng Panginoon dito po sa aklat po ng Isaias, Kapitulo 38. Po, nais ko po na ito po ay ating pong patuloy, ating pong sama-samang tunghayan dito po sa Isaias 38, mga talatang 1 hanggang 8. Po. Ito po ay, kung titingnan po natin mga kapatid, ito po ay mababasa po natin dito po sa bahaging ito ng kasulatan, yung isang bahagi ng buhay po ni Haring Ezekias. Si Ezekias po ay isang lingkod ng Panginoon na makikita po natin na natala po yung kanyang kasaysayan sa bahaging ito ng kasulatan. At ang tanong, bakit ito natala sa Biblia? Dahil merong layunin ang Diyos. Amen po ba? Sapagkat alam naman po natin na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Amen po ba? At ito ay magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pag-akay sa tamang pamumuhay, tama po ba? Sa pagtuturo ng kung paano tayo mamumuhay bilang tayo po ay mga mananampalataya upang magkagayon, ang lingkod ng Panginoon ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Sang-ayon po sa salita po ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Po. Ang sabi po dito sa aklat po ng Isaias, Kapitulo 38, talatang 1, nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias, kaya siya dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Po. Ang sabi po dito mga kapatid, ng panahong iyon, kung titingnan po natin ang konteksto nito pong Isaiah chapter 38, yung pong reference dito ay ito po yung panahon ng ang bayan po ng Diyos. So po, specifically, ang Kingdom of Judah ay nakakaranas po ng crisis na tinatawag po natin. Sapagkat sila po ay pinagbabantaang sakupin ng isang makapangyarihang bansa, po, ng bansang Assyria, po, sa katauhan po ni Haring Sennacherib. Po. At nung panahon pong iyon ay nasakop na niya yung Northern Kingdom. Yung pong 10 tribes ng Israel, tama po ba? Ito po yung bumubuo sa sa Northern Kingdom at ito po sa panahon yon ay nasakop na po ng hari ng Assyria. At pinagbabantaan po nito pong si Haring Sennacherib na sakupin din ito pong Southern Kingdom na binubuo naman po ng tribe of Judah and tribe of Benjamin. Po. Ito po yung konteksto kung saan nangyari po itong kaganapan na ito. At habang sila po ay pinagbabantaang sakupin, ito pong si Ezekias ay nalalangin sa Panginoon. Po, ang sabi po dito, kahit na yung mga bansang iyon na amin ang nasakop, sabi po ni Sennacherib, ay tumawag sa kanilang Diyos, pero hindi sila nailigtas ng kanilang Diyos. Sila ay aming nagapi sa digmaan. Kaya ang sabi ni Ezekias, Panginoong Yahweh, alang-alang sa iyong pangalan. Iligtas mo kami upang kami po ay hindi masakop ng hari ng Assyria. Amen po ba? At alam niyo po, ang Panginoon ay nagsasaalang-alang sa pangalan niya. Amen po ba? Kaya ang sabi po doon ng Panginoon, alang-alang sa aking pangalan at sa iyong sinunong si David, hindi ko ipasasakop ang kaharian ng Huda. Amen po ba? Ito po yung pangyayari kung saan naganap po itong kontekstong ito. Ano po? Kaya ang sabi po doon, ng panahong iyon, nang dumadanas ang kaharian ng Huda ng isang krisis, ay nagkaroon po ng matinding karamdaman si Haring Ezekias. Amen.
Nagkaroon po siya ng karamdaman. At ang karamdamang ito ay halos po ay maaaring maging dahilan ng kanyang kamatayan. Amen. Kaya ang sabi po dito, ng panahong iyon ay nagkasakit ng malubha si Ezekias. Ito po yung karanasan ng hari pong ito. Kaya makikita po natin dito po sa mga talatang ating pong pag-aaral, ano po ba yung kanyang naramdaman, papaano siya dumulog sa Panginoon, at kung papaano siyang tinulungan ng Panginoon. Ito po yung makukuha natin mula po sa mga talata pong ito. At kung titingnan natin mga kapatid, sino po ba itong si Haring Ezekias? Mababasa po natin yung pong patotoo ng salita po ng Panginoon patungkol po sa buhay ng hari pong ito. Kung tutunghayan po natin dito po sa Ikalawang Hari, 18, ito po ay parallel verses nito pong Isaiah chapter 38. Ang sabi po dito, ng 3 taon ng paghahari sa Israel ni Ozias na anak ni Ela, naging hari naman ng Huda si Ezekias na anak ni Ahaz. Alam niyo po, ito pong si Ahaz ang isa sa pinakamasamang hari ng Israel. Siya po ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon. Katunayan ay sinunog niya ang kanyang anak upang ihandog. Kaya hindi siya kinalugdan ni Yahweh. At siya po ay namuhay ng napakasama sa harapan ng Panginoon. At dito ay makikita po natin mga kapatid yung grace ng Panginoon na walang hindi kayang abutin ang biyaya po ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya si Haring Ahaz, ito po yung kanyang ama. Nanggaling po siya sa isang pamilya na hindi kinalulugdan ng Panginoon, na hindi sumusunod sa kalooban po ng Diyos. Pero napakalaki ng habang ng Diyos, napakayaman ng kanyang biyaya, yung kanyang grace walang hindi kayang abutin. Kahit sino mang tao, kahit gaanong kadilim ang iyong pinanggalingan, ang iyong nakaraan, kahit na ang pamilya mo ay nanggaling sa napakasamang pamilya, hindi ka pwedeng hindi maaabot ng biyaya ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po ito po yung makikita po natin na bagaman si Ezekias ay nanggaling, ito po yung background ng kanyang family, and yet nakita po natin yung pong mayamang habag ng Diyos, yung mayamang biyaya ng Panginoon ay walang hindi kayang abutin. Maging ito pong si Ezekias na nakita po natin na dahil po sa biyaya ng Diyos siya ay naging kalugod-lugod sa Panginoon. Ang sabi po sa verse 3, naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sumunod siya sa mabuting halimbawa ng ninuno niyang si David. Amen po. Ito po yung paglalarawan ng Biblia dito po kay Haring Ezekias. At kung titingnan po natin yung verse 5, siya ay nagtiwala kay Yahweh. He is a man of faith. Siya ay lubos na nagtitiwala sa Panginoon. Kaya ang patotoo ng salita po ng Diyos na wala siyang katulad maging sa mga naunang hari o sumunod sa Kanya, sapagkat siya ay patuloy na sinasamahan ng Panginoon. Amen? Alam niyo po, napakaganda na maranasan po natin na tayo ay patuloy na sinasamahan ng Diyos. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon ng ating pong buhay. Dahil siya ay nagtitiwala sa Panginoon, he is a man of faith, a godly king. Nakita po natin na siya ay kalugod-lugod sa Panginoon. Ito yung testimony patungkol sa kanyang buhay. Kaya naman siya ay pinagtatagumpay ng Panginoon anuman ang kanyang gawin. And yet, nakita po natin na sa bahaging ito ng kasulatan, siya po ay nagkaroon ng isang karanasan sa kanyang buhay na maituturing po natin na hindi inaasahan, pero dumating dun sa panahon na maging yung kanyang sariling bansa ay dumadanas po ng isang krisis. Amen. Ito ay at the personal level, nakaranas siya ng krisis sa kanyang sariling buhay. At ito po yung sinasabi po dito, nasabi po mga kapatid, ng panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias, kaya siya ay dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ni Yahweh. So nung magkaroon po siya ng matinding karamdaman, ay inutusan po ng Panginoon ni Yahweh ang kanyang lingkod sa katauhan ni Propeta Isaias upang ihatid po yung salita ng Panginoon sa kanya. Sabi po dito sa verse 1, ipatawag mo na ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin sapagkat hindi ka na gagaling. Hindi ka na gagaling. Alam niyo po, ito po ay matindi na nakapahayagan sa buhay po nito pong si Ezekias sapagkat ang kanyang salitang natanggap ay hindi mula
ay directly mula nanggaling na po sa Panginoon. At ito po ay ipinaraan niya sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Isaias. Ang sabi po dito, ihanda mo na ang iyong sambahayan, ipatawag mo na ang iyong sambahayan, hindi ka nagagaling sa iyong karamdaman, mamamatay ka na. At dito makikita natin mga kapatid, how Hezekiah respond na po. Ano yung kanyang naging tugon, nung kanyang ma-receive na po yung salita ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Propeta Isaias. Ang sabi po dito sa verse 2, mga kapatid, pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. Amen po ba? Ang sabi po dito, nang marinig po nito pong si Haring Ezekias, yung ipinasasabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaias, ang kanyang naging response, siya ay humarap sa dingding at siya po ay nanalangin. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Ano po? Ano po ang ginawa ng hari pong ito nang siya po ay dumadaan doon po sa panahon ng kanyang buhay na siya po ay nakakaranas ng krisis. Ano po? Alam niyo, ang bawat isa po sa atin may kanya-kanya pong laban na kinakaharap sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Iba-iba lamang po yung intensity, iba-iba lamang po yung nature ng mga krisis na ating pong pinagdadaanan. But then in one point sa ating pong buhay, tayong lahat ay nakaranas ng krisis. Amen po ba? Marahil lahat tayo dito ay nakaranas ng ganyan. It could be an emotional crisis, a relationship crisis, financial crisis, loss of loved ones. Amen po ba? Na inaasahan mo na ito po yung magtataguyod sa iyong pamilya and yet nawala, bigla siyang inaasahan. Pero nakikita po natin na ang bawat isa po sa atin, katulad ni Ezekias, ay nakaranas ng ganitong mga pangyayari sa ating pong buhay. And we are very sure, mga kapatid, na habang tayo ay nasa mundong ito nabubuhay, maaari tayo makaranas ng ganito pa rin mga pangyayari. Amen po ba? Kaya itinuturo sa atin ang salita ng Panginoon how we should respond. Paano tayo tutugon? Ang encouragement sa atin ng Panginoon, katulad po ng ginawa ni Ezekias, let us seek the face of God in prayer. Amen po ba? Hanapin natin yung pong mukha ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nung marinig ko nito pong si Ezekias, yung pong ipinasasabi ng Panginoon sa pamamagitan po ni Propeta Isaias, hindi siya nagtanong kung ano ang dahilan ng Panginoon, bakit ito nangyari sa kanya. Samantalang siya ay namumuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. Ginagawa niya yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Nang marinig niya yung pong mensahe ng Panginoon, ang kanyang unang naging tugon, siya ay humarap sa dingding at siya po ay nanalangin. Amen. Amen, mga kapatid. Alam niyo, meron pong mga bagay na nanatiling lihim, even yung purpose ng Panginoon, kung bakit nangyayari po yung mga bagay sa ating pong buhay, kung minsan hindi po natin maunawaan. Tama po ba? Kung hindi po natin maunawaan, yan ay para lamang sa Panginoon. Ang sabi po ng Deuteronomio 29:29. Pero yung inilahad po sa atin, yun po yung dapat po natin pagsikapan na gawin sa ating pong buhay. At ano yung inilahad na malinaw na salita ng Panginoon, that in any circumstances of life, we can pray. Amen po ba? Amen. Hindi natin alam ano ang kalooban ng Diyos. Hindi alam ni Ezekias kung bakit ito ay nangyari sa kanyang buhay. Despite na siya po ay namumuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. Based dun sa testimony ng salita po ng Diyos. Amen po ba? Pero gayon pa man, nakita po natin na yung mga bagay na hindi niya alam, ipinagpasa Diyos na lang niya yon. At kung ano yung kanyang alam, ito yung kanyang ginawa. Kaya ang sabi po dito, alam naman po natin na we can pray at almost circumstances. Amen po ba? Sa buhay po natin. Ano man ang pangyayari, ano man ang sitwasyon, maaari po tayong manalangin. And that is the first response na nakita po natin sa Kanya. Amen? He faced up the wall and He prayed. Humarap siya sa dingding at pagkatapos siya po ay nanalangin, mga kapatid. He seek the face of God in prayer. At alam niyo po, sa pananalangin, mga kapatid, maaari po tayong manalangin ng meron pong katiyakan. We can pray with assurance. Sabihin po natin, pray with assurance. Kapag alam po natin ang pangako ng Panginoon at alam po natin yung outcome, yung magiging outcome ng ating pong prayer, we can pray with assurance. Amen. Kaya dapat alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos, alam natin kung ano ang kanyang mga pangako sa kanyang mga salita. Amen po ba? Amen.
Kasi kung alam po natin kung ano po ang kalooban ng Diyos, we can pray along that promise. Amen? Kaya nga po, ang salita po ng Diyos ay napakayaman sa kanyang mga pangako. Amen? Katulad yan ng sisigla ng yaman. Higit pa doon sa ginto, higit pa sa kanso, yung pwede nating makuha, mamina, yung mga pangako ng Panginoon. At kung yan po ay alam po natin, panghawakan natin ang kanyang mga salita. I-claim natin yung mga promises ng Lord sa ating pong buhay. Amen. And we can pray with assurance. Pangako ng Panginoon na kailanman hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Na ang Diyos ang siyang magsusuklay ng lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba? Amen. Napakayaman po ng pangako ng Diyos at kung yan po ay alam ng bawat isa po sa atin, ay manalangin tayo ng merong tiyakan sapagkat alam natin yung magiging tugon ng Panginoon kapag tayo ay nanalangin. Kapag nangangailangan tayo ng kalakasan, handang magkaloob ng kalakasan ng Panginoon. Amen? Kapag tayo ay nangangailangan ng pagpapatawad, kapag tayo ay nagpakumbaba, napakaganda ng tugon ng Diyos. Naglalaan siya lagi ng pagpapatawad sa sino mang humihingi ng pagpapatawad sa Kanya. Amen po ba? Sabi po ng Panginoon, kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, tayo ay Kanyang patatawarin at nilinisin sa ating mga karunihan sapagkat siya ay Diyos na matuwid. Pangako yan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya hindi po dapat yan hindi yan dapat na maging sagwin na po hadlang upang tayo ay hindi lumapit sa Panginoon. Pangalawa, we can pray mga kapatid with submission o pagpapasakop. Kung minsan nananalangin tayo sa may karamdaman, sabi ko nga po, yung mga pinag-pray namin na gumaling sa kanilang karamdaman ay kinuha na ng Panginoon. Umuwi na sa Panginoon. Kaya naman talaga tayo nagpe-pray ay para umayos yung kalalagayan ng tao na may sakit. Tama po ba? Pero hindi ba mas maganda yung kalalagayan ng isang tao na umuwi na sa Panginoon, nasa presensya na ng Panginoon? Amen po ba? Kaya nga po, tinugon pa rin ng Panginoon yung panalangin. Kasi kaya naman tayo nananalangin para sa may sakit, para umayos yung kanyang kondisyon, yung kanyang kalalagayan. At kapag ang isang tao mananampalataya ay umuwi sa Panginoon, mas maayos yung kanyang kondisyon, mas maayos yung kanyang kalalagayan. At kung hindi natin alam mga kapatid, kung ano yung magiging bunga, let us pray with submission. Amen po ba? Manalangin tayo ng may pagpapasakop na kung ano yung kalooban ng Panginoon ay mangyari. Amen po ba? Amen. At alam niyo mga kapatid, wag po natin ipagwawalang bahala yung nangyayari po sa ating pong paligid. Because we believe that prayer can change the course of time. Amen po ba? Even yung history, makikita po natin na yan ay hinuhubog at binabago ng panalangin. Amen. Amen po ba? Amen. Ako? Naniniwala po ba tayo that God is sovereign? Taas po ang kamay. Amen. Lahat tayo naniniwala that God is sovereign. But God's sovereignty includes the prayer of His people. Bagamat ang Diyos ay isang Diyos na soberano, namamahala at nagpapasya sa lahat na nangyayari na po sa mundo pong ito, pero ang Diyos, ikinoconsider niya yung panalangin ng kanyang mga anak. Ikinoconsider niya yung panalangin ng kanyang mga lingkod. Amen po ba? Amen, mga kapatid. Natatandaan niyo po ba nung kung gugunawin ang Sodoma at ang Gomora, si Abraham po ay nag-intercede para hindi dumating yung judgment. At kinoconsider ng Panginoon yung panalangin ng kanyang mga anak. Nung gugunawin po ang Ninive, ang hari po at ang kanyang mga nasasakupan ay nagdamit ng sako, naupo sa abo, humingi ng tawad sa Panginoon. Talikdan natin ang ating mga kasalanan, tayo ay magpakumbaba. At kung makita po ito, hindi itinuloy yung pong paggunaw na po yung judgment doon po sa Ninive. Amen po ba? Bagamat ang Diyos po is a sovereign God, but God's sovereignty always include the prayer of His people. Laging ikinokonsidera ng Panginoon na po yung pong panalangin ng kanyang mga anak. Kaya nung manalangin po sa Ezekias, ang sabi po dito kung ating pong itutuloy, dininig ng Panginoon yung kanyang panalangin,
Bagamat merong direct na sinabi ang Panginoon na ihanda mo na ang iyong sambahayan, hindi ka nagagaling, mamamatay ka na sa karamdaman mong yan, but then, dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin, tinugon ito ng Panginoon, at binigyan siya ng 15 taon na extension ng kanyang buhay. Amen po ba, mga kapatid? Kaya wag po nating ipagwawalang bahala yung mga nangyayari po sa ating pong paligid. Amen? Wag po nating pagwawalang bahala yung nangyayari sa ating pong pamilya. Sa pamamagitan po ng panalangin, alam po natin na kayang abutin niya ng Panginoon. Kayang baguhin na po yung takbo ng ating pong, yung sitwasyon na ating pong kinakaharap sa kasalukuyan. Amen po ba? Amen. Okay. So una, nakita po natin na sa pagharap po dun sa crisis na tinatawag na po, nakita po natin how Hezekiah respond dun sa pagkakataon pong yun. At ang number 1 na nakita po natin that he sought the face of God in prayer. Hinanap niya ang mukha ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Pangalawa, he seeks to live with a clear conscience. Ako, kaya ang sabi po dito, kung titingnan po natin mga kapatid, yung pong verse 3, O Yahweh, po, sa umaga pong ito, kung para bagang nakita natin, ang buhay natin ay napakalayo doon po sa naging buhay ni Ezekias, huwag po ito maging dahilan upang hindi tayo lumapit sa Panginoon. Huwag nating isipin na ang Diyos ay laban sa atin. Ang Diyos ay para sa atin. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? Ang buhay ko naman ay ganire. No? Ang aking pamilya ay ganire. No, hindi ang layo ng buhay ko sa ngayon sa naging buhay ni Ezekias. Hindi nga ako malimit na po na makipagniig sa Panginoon sa panalangin. Ang layo noong katangian ng aking buhay sa ngayon, sa buhay na ipinamuhay ng hari pong ito. Pero hindi ito dapat maging dahilan, mga kapatid, upang hindi tayo lumapit sa Panginoon. Ang Diyos ay para sa atin. Amen po ba? Katunayan, sabi po ng Romans chapter 8 verse 32, hindi niya ipinagkait yung kanyang kaisa-isang anak, kung hindi ito ay ibinigay para sa atin. Amen? Amen po ba? Sabi ng John chapter 3 verse 17, ngunit naparito ang anak ng tao, hindi upang hatulang maparusahan ng sanglibutan, kundi upang ito ay iligtas sa pamamagitan niya. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Amen? Tayo pong lahat at one point aalis po sa buhay na ito. Amen po ba? At ang Panginoon patuloy na nagpapaalala po sa atin na lagi tayong maging handa. Amen po ba? Maging handa po lagi tayo, anuman ang kalalagayan po natin, maging handa po tayo sa ating pagharap sa Panginoon. Amen? Mamuhay tayo ng may kapayapaan sa harapan po ng Diyos, at ang kapayapaan, mga kapatid, ay natatamo sa pamamagitan ng pagpapatawad na nagmumula po sa Diyos. Kasi ang ibinubunga po ng pagpapatawad ay kapayapaan. Amen? Kaya ang sabi po dito sa verse 19, ang buhay na ito di mo binayaang mabulit sa hukay, pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. O, bakit ganon yung pong kapayapaan? Bakit ganon yung po kapanatagan na mayroon si Ezekias? No, dahil alam niya na siya ay pinatawad na ng Panginoon. Amen? Anong sabi po ng Romans chapter 5 verse 1? Yamang kayo ay... Po, basahin ko po. Nalimutan ko po yung ano. Sabi po dito, mga kapatid, Roma 5.1, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya ay meron na tayong kapanatagan sa harapan po ng Diyos. So yung po palang mga pinatawad ng Panginoon ay meron ng kapanatagan po sa harapan po ng Diyos. Sa pamamagitan, ang sabi po dito, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, 2 puntos po yung ating pong nakita sa umaga pong ito. Ano ang naging tugon po ni Ezekias nung siya po ay humarap sa ganitong pangyayari sa kanyang buhay? Number 1, that he seek the face of God in prayer. And pangalawa, he seek to live with a clear conscience. Hinanap niya ang mukha ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin,
at siya po ay namuhay ng merong kapayapaan, ng merong katapatan sa harapan po ng Panginoon. At ito po ay isang encouragement na po sa bawat isa po sa atin, paalala po sa atin sa umaga pong ito. Amen? Ang sabi po dito, kung itutuloy po natin yung pong kwento na po, hindi pa man nakakaalis. So matapos na may iparating po yung mensahe kay Ezekias sa pamamagitan po ni Isaias, ay umalis na po ang lingkod ng Panginoon. Pero hindi pa man po siya nakakaalis doon po sa tahanan ng hari, sa palasyo ay muling nangusap sa kanya si Yahweh. Amen po ba? Bumalik ka at sabihin mo kay Ezekias na narinig ko ang kanyang mga daing, narinig ko ang kanyang mga panalangin, at ito ay aking at ang sabi po dito sa verse 4, nagsalita ulit si Yahweh kay Isaias, wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninunong si David, nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin, kaya 15 taong ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito ay hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. So nang manalangin po, ito pong ating pong si Haring Ezekias, narinig po ng Panginoon yung kanyang dalangin at ito ay tinugo ng Panginoon. At siya po ay binigyan ng extension ng another 15 years na po sa kanya pong buhay. Amen! Binabasa ko po ito, nung po palang magkasakit si Haring Ezekias, wala pa siyang anak. Amen po ba? Kaya hindi po magpapatuloy yung line of David kung hindi po siya magkakaroon ng anak. Sapagkat yung kanya pong anak nung mapalagay bilang hari na kasunod niya ay 12 taong gulang. Tama po ba? So ang ibig sabihin, isinilang yung kanyang anak after na malampasan niya yung crisis na ito sa kanyang buhay. Amen po ba? Binigyan siya ng extension ng Panginoon, another 15 years, at doon natin nakita yung pong katugunan ng Panginoon sa naging panalangin dito pong si Haring Ezekias. Amen? Kaya nung pong magbalik si Isaias, ang sabi po doon sa mga katulong, kumuha kayo ng igos, ito ay inyong dikdikin at itapal, itapal doon sa bukol ng hari. Ako, so nakita natin na yung po pala karamdaman ni Ezekias ay bukol. Amen po ba? At maaaring ito ay katulad ng piksa ay meron pong infection na nangyayari sa loob ng katawan. Amen. At sa pagiging malubha nito ay maaaring maging dahilan ng kanyang kamatayan. Amen. Of course, by that time ay wala pong access ito pong si Haring Ezekias sa makabagong pamamaraan ng panggagamot. Kaya ang kanyang ginamit ay kung yung paraan na available by that time. Amen po ba? Amen, mga kapatid. Ngayon, alam niyo po mga kapatid, ang Diyos po ay gumagamit ng mga instrumento para dumaloy po sa atin yung kanyang pagpapala. Amen po ba? Amen. Kinatag po ng Panginoon ang pangangailangan medikal ni Ezekias sa pamamagitan ng pagtatapal noong dinigdig na dahon ng igos, at ito ay itinapal doon sa kanyang bukol para lumabas yung infeksyon sa kanyang katawan. Amen po ba? Amen, mga kapatid. Sa ating pong panahon ay ang makikita po natin mga kapatid na ang Diyos ay gumagamit po ng mga kaparaanan, mga instrumento para dumaloy sa atin yung kanyang tulong at yung kanyang mayabang pagpapala. Amen po. Amen po ba? Halimbawa sa buhay ng mga magulang, ang ministry ng mga magulang hindi lamang mag-provide ng pagkain, inumin, pananamit. Ang ministry ng magulang ay ilapit ang kanilang mga anak sa Panginoon habang sila ay nabubuhay. Tama po ba? Amen po ba, mga kapatid? Kaya po, ipanalangin natin yung ministry ng mga magulang ay gamitin, maging channel ng blessing ng Panginoon para yung mga bata natin, yung mga anak natin, ay lumaki ng naglilingkod din sa Panginoon. Amen po ba? Makikita natin ngayon na kung ang Diyos ay gumagamit ng mga instrumento, ipanalangin natin yung mga instrumentong ginagamit ng Panginoon upang sila ay maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid?
Halimbawa, yung pong ministry ng pagtugtog, hindi namang simple yan na ministry lamang. Tama po ba? Ipag-pray natin na yung ministry ay maging channel ng blessing ng Panginoon para yung mga kabataan ay mahubog sa paglilingkod, sa gawain po ng Diyos. Amen po ba? Yung ministry po ng mga kananayan, mga katatayan, ipag-pray natin na gamitin ng Panginoon para sila po ay maging kalakasan ng ating mga tatay, ng ating mga nanay. Amen po ba? Amen. Kung ang Diyos ay gumagamit po ng mga kasangkapan, mga instrumento para dumaloy po yung kanyang pagpapala, ipag-pray po natin yung pong mga ministries na yan. Amen. Yung ministry ng mga doktor, ng mga nurses sa ating pong panahon. Amen. At sa COVID na po, hindi siyempre yung paghuhugas ng kamay, huwag kumain ng sama-sama, social distancing, pagsusuot ng face mask, pagsusuot ng face shield. Noon tayo nananalangin ng bakuna. Tama po ba? Nung magkaroon namang bakuna, ayaw magpabakuna. Pray ng pray ang church na magkaroon na ng bakuna para magkaroon tayo ng proteksyon. Na namang magkaroon ng bakuna, tumugon ng Panginoon, ayaw namang magpabakuna. Tama po ba? Ang Diyos gumagamit ng mga means para po padaluyin sa atin yung kanyang pagpapala. Tama po ba? So God normally works through means. Amen. Pero meron pong mga bagay na tanging ang Diyos lamang po ang makagagawa. Amen po ba? Makikita po natin yan sa susunod po na talata. Malapit na po tayong matapos. Ang sabi po dito, sa mga panghuling bahagi na po, si Isaias ay nagpakuha ng pantabal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito. At itinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari nang umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ni Yahweh para patunayang tutup din niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit. Noong po palang unang panahon, syempre alam naman natin, pagka tirik na tirik ang araw, ang anino ay maliit, maikse. Pero habang lumalalim yung hapon, ay lumalaki yung anino. Syempre kapag lumulubog ang araw, humahaba yung anino. Ngayon, ano ang sabi ng Panginoon? Ano ang palatandaan na ibibigay sa akin na ako ay makakapasok na after 3 days dun sa templo? Pababalikin ko ng 10 guhit, yung pong anino sa orasan ni Haring Akas. Na tanging ang Diyos lamang ang makagagawa, sapagkat yan po ay against doon sa normal na kaganapan. Amen po ba? At alam niyo po sa ating pong buhay, merong ang Diyos lamang po ang pwedeng gumawa. Ang Diyos lamang po ang pwedeng magpatawad ng kasalanan. Bagamat humihingi tayo ng tawad sa ating kapwa, pero ang Diyos ang nagpapatawad ng kasalanan. Ang Diyos ang nakapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Ang Diyos lamang ang pwedeng makapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At ang Diyos lamang ang pwedeng bumuhay sa bawat isa po sa atin. Kung datnan man tayo ng ating pong Panginoon na tayo ay patay sa kanyang muling pagbabalik. Amen po ba? Sa pagwawakas, ang sabi po ng Juan, nais ko pong iwan po sa inyo, sa umaga pong ito ang salita ng Panginoon. Sabi po dito sa chapter 6, verse 40 ng John, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng nakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa muling araw. Diyos gumagamit po ng mga kaparaanan para dumaloy sa atin yung kanyang pagpapala. Pero merong mga bagay na tanging ang Diyos lamang ang pwedeng makagagawa. Isang araw tayong lahat mamamatay. Amen po ba? Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, ang sino mang nakakita at sumampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Sa muling pagparito ng Panginoon, ang kapangyarihang ginamit ng Ama sa pagbuhay sa kanyang anak, ang siya ring gagamitin upang tayo ay muling buhayin sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang ating pag-asa, mga kapatid. Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Tayo po'y manalangin. Ang manaming mapagpala sa umaga pong ito. Minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na pagpapahayag po sa aming Panginoon ng iyong pong mga salita. Salamat po o Diyos sapagkat muling dumaloy po sa aming Panginoon ang iyong pong pagpapala.
Dalangin ko po, Panginoon, na katulad po ng aming pong na pag-usapan sa umaga pong ito, nawa sa mga panahon na kami po ay dumadaan sa mga mabibigat na challenges sa aming pong buhay, ang maging unang katugunan po namin, Panginoon, ay hanapin po namin, Panginoon, ang iyong mukha sa pamamagitan ng panalangin. At turungan mo kami, Panginoon, na sa bawat araw na kami pinahihiram mo ng buhay at kalakasan, kami po ay, dahil po sa iyong biyaya, Panginoon, kami po ay makasunod, Panginoon, sa iyo. Bagamat kami po ay nagkukulang, pero napakayaman ang iyong habag sa bawat isa po sa amin, O Diyos. At sa umaga pong ito, Panginoon, hinihiling po namin na gamitin po yung mga means sa kasalukuyang po namin panahon upang patuloy nga po na ma-restrain, Panginoon, yung pong pagkalat po ng virus na ito, Panginoon. Patuloy mo kami bigyan ng wisdom mula po sa iyong mga salita, Panginoon, na kami po ay makipag-cooperate, Panginoon, in observing the protocols, Panginoon. Maging, O Diyos, yung pong mga ministeryo ng mga doktor, ng mga nurses ay gamitin mo, Panginoon, na maging daluyan ng iyong mga pong pagpapala. Maging, O Diyos, yung pong mga medisina, Panginoon, available ngayon, O God, ay patuloy mong pagpalain, Panginoon. Maka-address sa medical conditions, Panginoon, especially sa panahon ito, na marami pa po ang nakakaranas po ng infection ng COVID-19. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga means sa kasalukuyang po naming panahon para po ito, O Diyos, ay tuluyang magapi, Panginoon, tuluyang maiwasan at makarecover, Panginoon, yung pong nagkaroon ng mga karamdaman. Salamat po, O Diyos, sa patuloy mong pangungusap sa bawat isa po sa amin. At naway, baunin po namin ang patuloy na pag-asa na nagmumula po sa iyong mga salita. O dahil po sa aming pong pananampalataya, O Diyos, alam po namin na bagamat kami po ay dumadanas ng mabibigat na mga challenges, hindi mo kami iniiwan at hindi mo po kami pinababayaan. At ang tulong mo ay sapat na sa pangangailangan ng bawat isa po sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo, awitan po natin ang Panginoon.